So, from News 5. Tingnan nyo may House Resolution. Oo, si Iyotman. Si Pulong. Okay, so sabi dito, tingnan nyo, sabi dito. Inihain ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang House Resolution number 488 upang manawagan sa Kamara na imbestigahan ang mga aligasyon ni dating Ako Bicol Representative Saldico laban kay President Bongbong Marcos at sa dating House Speaker Martin Romualdez sa hinggil sa 100 billion budget insertion. Alam mo, ang tanga-tanga mo sa ang tanga-tanga talaga niyan ni Pulong. Bobo talaga yan. Sige, imbestigahan ninyo. Pwede naman yan eh. Ang problema, sinong imbitahan mo dito? Si Saldico wala sa Pilipinas. Yung Paul, tsaka yung Mark, wala rin sa Pilipinas. Paano usad yung investigasyon niya kung wala yung mga binabanggit na tao ni Saldico? Ano yan? Di ba? Bobo naman ni Pulong, grabe naman to. Sabi dito, the sheer scale and detail daw detailed. Alam mo ko ng detailed? Yung detail dito, di ba? Bobo ka, yung detail dito. The sheer scale and detail of this allegation may not be overlooked as these disturbing disclosures also point to the interference of the office of the President contrary to the principles of the transparency and separation of powers saad sa resolution ni Pulong. Marunong pala mag-English si Pulong, no? Akala ko, Bisaya lang marunong si Pulong magsalita, no? Rin pala siya, marunong pala siya mag-English pala. So, maapprove ba sa HR? Hindi. Una dito, umatag ka muna ng sesyon. Bobo rin ng mga taga-Davao, binubotan niyo pa to no? Malaking absent nga sa sesyon yan So ngayon, ito ngayon yung House Resolution ni Pulong. 488. So yun na, di ba? Whereas, former whereas, among most significant 25% daw nandyan. Alam nyo, sige. Kayo ba, ito yung point dito Isipin nyo lang, paano nyo uumpisahan yung investigasyon na yan kung hindi nyo makita si Saldico? Kung nawawala din naman yung Mark tsaka Paul, sino tatanungin niya? Sino tatanungin nila dyan? Sino yung research person nila dyan? Di ba? O nga pala, di ba? Tapos may supplemental na affidavit pa si Bernardo. So, tanga naman ito. So, sa huling part, mga kababayan, nandito yan, Ito yung pinakahuling part yan, saan na ba yun? Ito yung sinabi ko kanina. The sheer scale of detail of this allegation may not be overlooked as these disturbing disclosures also point the interference of the office of the President. Diba? Now, therefore, be it resolved by the House of Representatives of the Philippines to direct the appropriate committee, so ano committee to? To conduct an inquiry in aid of legislation. Putang ina. Gago to si Pulong di ba? Hearing in aid of legislation. So, pa talaga nangyari yan. Ikaw pa talaga may sabi niyan. Hindi ka nga marunong gumawa ng batas Ilang batas na gawa ni Pulong? Wala. And by the way, sabi nga dito ni Paulo Duterte, ito daw yung mga bagay na hindi raw pwedeng ma-overlook. Hindi talaga pwedeng i-overlook yung katangahan po ng statement ni
ni Saldico. Kasi ito nakita nyo to. Ito actually na content ko ito dati pa eh. Tingnan nyo ha. Ito po yung parte po ng video ni Saldico. Yung mga bags. Ito daw po yung na-cash out. Papunta daw po sa kanya. Ako nagtataka ako kung bakit wala pang senador ang nakakakita nito. Wala pang senador ang nakakapansin nito. Na isa ito sa malaking butas nga po ng statement ni Saldico. Oh. Tingnan niyo ha, cash out January 8, 2024. Oh, tingnan niyo ha. Cash out. Anong date? May 1, 2024. Oh. Cash out May 14, 2024. Alam niyo kung anong point ko dito mga kababayan? Nakita niyo ba yung date? No? Baka hindi niyo makita yan, yung date pala. Baka hindi niyo makita yung date eh. Yan, oh. Ulitin ko yung date oh. May 14, 2024. May 1, 2024. Oh. Galing to mismo sa video ni Saldico ha. January 8, 2024. Di ba? Oh. Alam niyo mga kababayan, yung nilireklamo po ni Saldico, budget ng 2025. Di ba? GAA 2025 daw yung insertion. Nakakapagtaka naman ako, hindi pa nangyayari yung insertion, nakapag-cash out ka na. Ito yung dapat hindi na-overlook. Wala nangyari yan. January 8, 2024? Hindi pa nga nahihiring yung budget dyan ng 2025 eh. Ginagastos pa lang yung budget ng taon na yan eh. O di ba? Ay, ang sinasabi ko dito eh. May mali eh, di ba? Ako nga nagtataka nga ako eh. Bakit hindi ito nakikita ng ibang mga legislators natin eh. So, pati na rin pang mainstream media, no? Hindi na rin ito napansin na mainstream media natin. Actually, mas kakalat po ito pag mainstream media po nagkalat. Yung nagbanggit. Paano nakakuha ng cash out si Saldico kung hindi pa po ginagawa yung budget ng 2025? Oh, kailan yung BICAM? Yung BICAM mga kababayan nangyari po yung November 2024. Pinirma ng presidente yung budget ng 2025, December 2024. Kung napirma ng presidente yung budget nung December 2024, paano nakapag-cash out si Saldico ng pera noong January 8, 2024? O, di ba? So, ewan ko ba? Tanga rin eh, no? Ano naman di ba ni Lacson to? O, buti pa si Lacson nakita.